Okay, kamusta po sa mga followers natin? Ang payo natin ngayon, paano makatulog ng mahimbing, paano makaiwas sa stress, 'di ba? Yan talaga. Alam mo naman sa buong araw meron ka talagang stress. So, pinakamahalaga yung tulog. Pag nakatulog ka ng 7 hours, 8 hours, 'di ba? Jackpot na 'yon. Pero pag hindi ka nakatulog, nako, sakit sa ulo, vertigo, at maraming mga ibang naramdaman. Yes, Doc Lisa. Kailangan po nating magpahinga kasi para po itong baterya, dito ho manggagaling yung energy na gagamitin nyo bukas. Kaya ang tips natin ay para sa inyong masarap na pagtulog. Okay, Doc Okay. Lisa. Siyempre, number 1, kailangan ho pare-pareho yung oras ng tulog. Gawin nyo na hong routine kasi para hindi nagugulo yung body clock nyo. Halimbawa, kung alas 9 ng gabi, ang tulog nyo, everyday, kahit hindi pa ho kayo antok, matulog na kayo. Ganon din ho yung gising. Pag gising, pare-pareho. Kahit sobra naman kayong antok, halimbawa, alas 6 ang napag-isipan yung oras ng gising sa araw-araw, kahit antok na antok kayo, or napuyat kayo the previous night, 6 pa rin ang gawin yung gising para maging automatic na ang inyong katawan. Yes, isa rin maganda, dapat pagod yung katawan. Yan ang pinaka-secret natin. Pag hindi napagod, physically pagod. Pwedeng nagtrabaho, naglakad, nag-exercise. Pag physically pagod ka, sigurado makakatulog ka sa gabi. Diba? Pero pag hindi ka napagod, nakaupo lang, diba? O mamaya nagsiesta ka pa ng matagal, mahirap yun pag nagsiesta ka sa hapon, hindi ka makakatulog sa gabi. Kasi na-rest na yung katawan mo So, kailangan pagod na pagod, ipunin yung tulog sa gabi. Yan ang maganda. Okay? Yung pagkain nyo, same time din. Halimbawa, kain kayo ng alas 6 para pagdating ng alas 9, wala na hong laman yung sikmura nyo. So, hindi babalik yung asido papunta dun sa inyong lalamunan. Lalo na po kung singer kayo or lagi kayong nagtatalumpati or nasa microphone para po mapangalagaan yung ating boses. Yung pagkain, napakahalaga yung oras Kami kain namin 6 pero kayo, let's say, ang kain nyo alas 7. Pag alas 7 kain nyo, ang tulog nyo pinakamaaga, 10 p.m. Kasi 3 hours, minsan nga 3 hours, meron pang mga Paghiga mo, aakyat yung acid, mas paggising mo, masakit ang lalamunan mo, may GERD, gastroesophageal reflux disease. Minsan, paggising mo, parang may tonsils ka, parang ka may sore throat. Ang nangyari, yung acid, nakahiga tayo, umaakyat yan, nakakasira ng vocal cords, ng lalamunan. Kaya dapat paghiga mo mataas-taas. Kaya ang ginagawa namin, ako 6 o'clock kain na, paghiga 9 or 10 p.m., mga 4 hours. So, yung tamang-tamang kain. Kasi mamaya magutom ka naman ng 9 o'clock, di mahirapan ka makatulog na hindi ka mag-GERD. Yes. Iwas po tayo sa kape kasi kahit ano na may caffeine. Hindi lang naman ho kape ang maraming caffeine. Kahit ho yung mga colored soft drinks, mataas din ho sa caffeine. So, iwas ho tayo doon para makatulog tayo, para antukin tayo. At ganun din ho sa alak. Hindi ho pampatulog ang alak. Huwag ho nating sanayin yung katawan natin na akala natin makakatulog tayo sa alak. So, yan ho yung mga iniiwasan sa gabi. Siguro, kung umiinom ng wine na red wine, konti lang siguro. Pero yung ginagawang pampatulog yung alak po, hindi po maganda. Ayon sa pag-aaral, makakatulog ka nga sa una, pero yung tulog mo hindi masarap, mababaw lang. Tsaka minsan binabangungot pa. Tapos paggising mo, may hangover pa, masakit pa sa ulo. Diba? So, hindi rin maganda. Idagdag ko na rin ho, bawal pong manigarilyo kasi po nakakagising yung sigarilyo. So, lalo ho kayong magiging dilat. So, better a few hours bago matulog, wala na rin hong yosi. Marami tayo medyo kakaibang tips pampatulog. Ito pa, napakaganda. Maligo, di ba? Pwedeng maligo sa gabi, hindi bawal. Yung paliligo, hindi lang to for sleep, for relaxation. Pwedeng dahan-dahan, lalo na shower, maligamgam na tubig. Talagang mawawala yung mga dumi sa katawan, lalo na sa mukha, maghihilamos with sabon.
pag hindi ka kasi naligo, ang mangyayari sa atin, puro pimples yan. Tingnan nyo yung mukha nyo. Lalo na dito, sa Pilipinas, nakamask tayo. Dahil sa kakamask natin, ang dami natin pimple. Tawag dyan, mask na acne o maskne. Maraming maskne ito. Ang dami ko mga ano. So, yan po. Kaya dapat may oil yan, may bacteria maghihilamos. Muka, Doc Lisa, di ba, sa mata, yung mga babae sa makeup. Pampapresko po ang pagligo. So, pagpresko tayo, mas masarap yung ating tulog. Tapos po, mild soap ang gagamitin sa mukha. Bukod ho dun sa mga oily parts, ito pong T-zone natin, di po ba dito sa may nose, sa may gilid, isama nyo na ho yung kilay at saka yung pilik mata nyo using mild soap para maiwasan din ho ang kulite pagkagising sa umaga. Tapos, kung pwede kayo mag-shower ng buhok, mas maganda rin, di ba? Huwag na masyadong malakas para hindi malagas, mabilis na shower. Kasi pag mahaba ang buhok, parang ganito. Let's say, hindi maligo. Pag higa niya, tatapat to sa mukha niya. Hindi siya naligo, puro bakterya. Magkaka-pimple siya. Tapos, madudumihan pa yung unan. Di ba? Pag madumi yung unan, yung bakterya sa unan, pupunta dito sa mukha natin. Kaya warm shower, hindi po masama. Sa mga OFW, taga ibang bansa, lahat naman nagsha-shower sa gabi. Kasi nga, lalo na dito sa Pilipinas, maalikabok tayo masyado. Isa pang tip para ma-relax, maganda pag gabi na, lalo na pag 6-7, huwag na tumingin na masyadong mga balita, mga news feed sa social media. Pwede kayo manood ng mga sine o mga comedy o yung ibang content na pamparelax. Wag na yung balita. Kasi alam niyo naman yung balita natin dito sa atin. Siyempre, mga news agency para kumita, kailangan nila viral, kailangan nila clickbait. Laging may magugunaw na, may mangyayari na, merong malaking pangyayari para mapipilitan ka o accident. Huwag na lagyan yung utak ng ganon. Maganda, positive na lang sa gabi, wala nang inaaway, para mas makarelax. Diba? Kasi minsan yung news, nakaka-stress siya. Yes, tanggalin po natin ang relo. Kasi maiinis tayo pag gabi-gabi na hindi tayo nakakatulog. So, at saka ayaw mong marinig yung TikTok sa gabi. So, tanggalin po yung relo, tapos palamigin. Mas maganda, malamig yung inyong kwarto. Kasi pag mainit, hindi ho kayo makakatulog. Idilim, so para hindi nyo kita yung liwanag ng poste sa labas. So, mas darker na kurtina ang gamitin. Tapos, kung pwede sana, dun maging matahimik yung room ninyo kung kailangan nyo isara yung mga dapat isara. Lalo na kung maingay yung kapitbahay, yung aso, mas maganda hindi nyo naririnig. So, mas maganda i-soundproof din ang inyong kwarto. Lalo na sa probinsya, malakas ang karaoke. Meron nga nag-comment, Doc, bakit hindi ko daw dinidiscuss noise pollution? Noise pollution. Pwede kayo bumili ng earplugs or dito sa mata na pagtakip. Kailangan madilim yung sa mata. Yes. Kung talaga hindi nyo masa-soundproof, meron pong mga earplugs, tapos yung pantakip sa mata, para akala ng katawan nyo ay madilim na talaga. Isa pa talaga maganda ito, secret para makaiwas sa stress. Simple lang to. Learn to say no. Lagi ko sinasabi, learn to say no. Dapat mga Pilipino hindi talaga marunong mag-say no. Let's say, kayo, nanay, may trabaho kayo, nag-aalaga ng bata, tapos may tatawag sa'yo, tulungan mo ako dito sa project ko, may bago ako negosyo. So, oo ka na naman. Pumunta ka dito sa party, kailangan nandiyan ka, oo ka na naman. Na-stress ka na. Na-stress ka na kasi kulang na oras mo para magpahinga, para kumita ng pera. So, kailangan matuto mag-no. Pag nag-no kayo, total sila naman humihingi ng tulong, mababawasan ang stress mo. Ngayon, syempre, natatakot ka mag-no. Baka magalit sa'yo, sumama loob, baka i-bash ka. Minsan talaga pag kulang ang oras, kaysa masira pa yung kalusugan mo, okay lang na hindi ka maintindihan ng ibang tao. Ganun po talaga. Meron talaga hindi makakaintindi. Tapos, maganda i-pamper mo yung sarili mo. Okay? Pamper yourself. Kung ano yung mga paborito mo. Ito paboritong unan, anday, poster,
O cartoon, gusto ko si Charlie Brown. O view, kung ano man paborito mo, dapat yan ang nakikita mo, yan ang mga pamparelax sa'yo. Yes. Doon naman ho, pagdating sa tutulugan natin, kailangan malambot yung ating kama at saka yung una natin, yung favorite natin. Siyempre po, pag mas masarap yung hinihigaan ninyo, mas gusto nyong matulog at mas makakatulog kayo. Tsaka labahan ho palagi yung kobrekama, yung punda, para laging mabango ito. Tapos mayroong mga sleep position para sa mga back pain. Ang maganda nga pa nakahiga, yung paa natin, yung sa may tuhod, dapat naglalagay ng maliit na unan. Medyo nakabend yung tuhod. Sa yung likod ng tuhod. May unan ka dito, pa nakatihaya ka doon sa ilalim ng tuhod. Maganda yan, mas relax yung likod natin. Dapat maganda rin ang view. Kung nasa probinsya kayo, maganda ang view, maganda yung kwarto. Pag nandito sa Maynila, pwede maglagay ng mga posters. Yung mga aromatherapy, mababangong mga amoy, mga chamomile at iba pa, may tulong din yan. At mga music, di ba, pamparelax. Oo, kung ano yung music nyo, ang nakaka-relax din, iisipin mo yung mga luma. Yung mga lumang panahon, nung bata ka pa, nung 90s, 80s, 2000, di ba? Pag iniisip mo yun nung bata ka, mas nakaka-relax. Plus yung mga music. Like ako, gusto ko 80s, di ba? Kayo ba, ano bang gusto nyo? 80s, pinakamaganda love song. So, pag naririnig mo yun, naalala mo nung bata ka pa, si Doc Lisa gusto Carpenters. So, parang mas marerelax ka talaga. Diba? So, yun ang mga technique na para mas makapahinga kasi lahat talaga may stress ngayon. Yung music po kasi, nung kapanahunan nyo, brings out good memories. So, naalala nyo yung magaganda. So, yun po, yung magandang mga memories ang maiiwan doon sa inyong utak. Tapos, yung trabaho, bukas nyo na ho isipin. Sana parang may pintuan doon sa inyong utak. Bukas ko na iisipin yung aking trabaho, isasara ko muna para makatulog kayo. Kasi kapag inisip nyo yung gagawin nyo bukas, hindi na ho kayo makakatulog. Oo, pag hindi ka makatulog Kaya nga minsan nga, kung meron mga early meeting, mahirap yung early meeting Oo, sabi ko kay Doc Lisa, sa maaga mo nagsasabihin. Isa pang magandang pampatulog, yung mag-iisip ka lang ng mga walang kabagay-bagay. Yung mga boring na iniisip, simple lang. Let's say, nag-shopping kayo. Nag-shopping, meron kang binili na gamit, may binili kang pumunta ka dito. Isipin mo lang, parang pumunta ako dito, umikot-ikot. O meron kang movie na panood, ito lang kwento ng artista, ikot lang ikot, ganito nangyari, may pinuntahan. So, yung mga walang kabagay-bagay, pag yan na ilalagay mo sa utak mo, mamaya, tulog ka na. Kasi hindi siya important Yung mga bagay na luma, so yan ang pamparelax. Mawawala ka dito sa stress mo sa present, isipin mo yung mga lumang bagay na nakaka-relax. Parang nagbibilang ng sheep, di ba? Pero ito iba namang ginagawa. Yes, pwede po kayong uminom ng maligamgam na tubig para makalma ang inyong tiyan bago matulog. Tsaka dapat CR, 'di ba? Talagang ihing-ihi. Mahirap na iihi ka o natutulog ka ba? Minsan yan ang nagiging panaginip mo Tapos, pag nakahiga na tayo, malaking tulong din yung massage. Alam nyo yung massage kahit ano. Isang may pag-aaral to yung top therapy. Top therapy, meron yung mga studies, evidence-based siya. Tawag nila EFT, Emotional Freedom Technique. Yung tinatap lang dito. Nakita nila pag tinatap mo sa ulo, mga 10-15 minutes, naglalabas ng good hormones yung katawan subukan nyo. Nakakatulong siya, nakakakalma, pwede sarili mo, para siyang massage. Tapos, pwede sa depression, pwede sa anxiety, nakakababa ng blood pressure. Tinatap lang dito, itry nyo. Kaya yung mga baby, kita mo mga baby pag umiiyak, itap mo lang, di ba? Oo. Yan ang purpose Oo. So, may tulong siya. Para siyang massage, pero hindi siya massage. So, napakaganda. Pwede mo rin gawin yung massage technique. Ito, self-massage, napakahalaga. Dito, pinakamasarap i-massage. Kung meron kayong mahahanap, yan ang mapapayo ko Kung kaya nyo magpa-massage o self-massage dito, very relaxing.
Yan, oh. Mamaya makakatulog ka na. Or kahit ni mo kaya massage sarili mo, iniisip mo lang na minamassage ka, marirelax ka na. Kasi pag iniisip mo na minamassage ka, yung katawan mo magre-relax eh. Nakahiga ka. So, magre-relax siya. Yung pati muscles mo, marirelax din. Yung matigas na neck muscles mo, masakit mo dito, marirelax. Your mind is relaxed, your body will relax. Mas makakatulog. Ito masarap na parts i-massage. Okay? Isa pang masarap na part i-massage dito, sa ilalim ng jaw. Na-discover ko to. Dito sa ilalim hanggang dito sa may salivary gland dito. Yan. Masikip yan minsan dito. Pag minamassage. Wala pong masamang mangyayari. Wala namang mga ugat-ugat dito. Mga may TMJ, yung mga pag binubuka yung bibig, tumutunog, nalalak. Ito maganda po yung massage. Yes, Doc Lisa. Yes, okay na po ako. Yun lang para makatulog kayo sa gabi. Yes, Doc Willie. Yes, so yung mga massage technique, napakaganda. Tapos yung mga pagkaing bawal kainin at dapat kainin. Okay? Ang worst foods to eat bago matulog, syempre kung mga hamburger, oily, o yung mga karne na mararami, na mahirap tunawin. Diba? Worse din yung sobra daming kinakain. Diba? Baka gabi na. Pinakamaganda nga sa gabi, konti na lang kakainin. Kasi wala ka nang gagawin eh. Marami kakainin mo sa almusal, pati sa lunch. Spicy foods, diba? Mga curry, chili, hot sauce. Sasakit yan mo yan. Alcoholic drinks, kape, energy drink sa gabi, no? Lalo ka nang di makakatulog. Soft drinks, di ba? Magkaka-carbonated, na mababurp ka pa. So, doon lang tayo sa mga light meal at mga pamparelax. Pwedeng gatas, depende sa tao, kung okay sa kanya gatas. Pwedeng chamomile tea, pwedeng tubig, pamparelax sa gabi. Iwas yung maanghang, iwas impacho. Okay, sana po nakatulong itong tips natin para mas makatulog kayo ng mahimbing. God bless po. Thank you.